Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Ang kasal ay isa sa mga pangarap sa buhay ng karamihan sa mga babae. Ngunit ang pangarap na ito ay literal na masusunog kasama ang katawang lupa ng isang guro sa bansang Australia. Alamin natin ang nangyari sa kanya. Ang 26-year-old na si Stephanie Scott ay ipinanganak sa Sydney, Australia. Mayroon siyang 4 na kapatid, 2 babae at 2 lalaki. Isa siyang drama teacher sa isang maliit na bayan sa Lytton sa New South Wales ng bansang Australia. Walang tutumba sa kanyang kasiyahan at pagiging excited habang pinaghahandaan ang nalalapit niyang kasal sa kanyang fiancé na si Aaron Leeson Woolley. Subalit habang papalapit ang pinakahihintay na araw na magkasintahan, isang masamang balita ang yumanig sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang bride-to-be na si Stephanie ay natagpuang patay. Sino at ano ang motibo ng gumawa sa kanya ng kakilakilabot na krimen? Si Stephanie ay kilala bilang mabait, palangiti at matalinong babae. Sinundan niya ang mga yapak ng kanyang ama na isa ring guro. Maituturing na passion para sa kanya ang pagtuturo, kaya naman nagbibigay siya ng matinding effort at panahon sa kanyang trabaho. Dahil dito ay umani siya ng respeto sa mga kapwa guro at mga estudyante. Nagkakilala sina Stephanie at Aaron simula bata pa lamang sila. Lumaki silang mahilig sa sports at sabay na naglalaro nito. Pagsapit ng 21st birthday ni Aaron ay nagbago ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Mula sa pagiging magkaibigan, nagkamabutihan ng dalawa at naging magkasintahan. Kalaunan ay nagdesisyon na silang magpakasal. April 11, 2015 ang dapat sanay araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Pinagplanuhang maigi ni Stephanie ang kanilang paparating na spesyal na araw. Siya at si Aaron ay kumuha pa ng lessons para sa kanilang first dance. Noong April 3, 2015, umalis si Aaron para dumalo sa farewell party sa medyo kalayuang bayan. Binigyan niya ng goodbye kiss si Stephanie. Hindi nila alam na iyon na ang huling pagkakataon na masisilayan nila ang isa't isa. Noong April 5, 2015, ilang araw na lamang bagong kanilang kasal, nagtungo si Stephanie sa paaralan. Sa araw na yon ipinagdiriwang ang Easter Sunday, pero kailangan niyang kunin ang mga lesson plans para i-endorse sa substitute teacher habang siya ay nakabakasyon. Ipinarada ni Stephanie ang kanyang kotse at naglakad papuntang bahay ng katrabaho para kunin ang susi ng paaralan. Nakakandado kasi ang paaralan tuwing linggo. Dumiretso siya sa room ng mga guro at doon ay nagtrabaho muna siya ng ilang oras. Sa kanilang bahay naman ay nakauwi na si Aaron na naghihintay sa kanya. Nagsimula na siyang mag-alala dahil maraming oras na ang nakalipas at hindi pa rin nakakauwi si Stephanie. Wala rin siyang natatanggap na message mula sa kanya. Hindi rin sumasagot si Stephanie sa mga tawag at text ni Aaron. Nagsimula na siyang tumawag sa mga pamilya at kaibigan ni Stephanie, ngunit paging sila ay walang ideya sa kinaroroonan niya. Dahil nalalapit na ang kanilang kasal, ang iba ay mapapaisip na baka nanlamig bigla ang bride o kaya naman ay nagmumuni-muni kung handa na ba siya sa ginawa niyang desisyon. Pero malayong mangyari ito para kay Aaron. Hindi maikukubli ang kasiyahan ng kanyang fiancé sa darating na kasal. Panay rin ang kwento ng guro sa kanyang mga estudyante tungkol dito. Dahil sa matinding pag-aalala ay tumawag na si Aaron sa mga pulis at inireport niya na si Stephanie ay nawawala. Pinuntahan ng mga pulis ang paaralan, subalit walang tao o kahit anong clue na makapagtuturo ng kinaroroonan ng guro. Maging ang sasakyan ni Stephanie ay hindi nila nakita sa parking lot. Siniyasat nila ang mga CCTV kung saan nakita nila si Stephanie sa loob ng paaralan bandang 1:30 ng hapon, subalit walang footage na nagpapakita ng kanyang paglabas. Literal na naglaho siya na parang bula.
Isa sa mga tinitignan ng mga pulis ay ang posibilidad na si Stephanie ay nadisgrasya sa minamaneho niyang sasakyan. Tinangka nilang hanapin ito sa pamamagitan ng mga helicopters. Sinubukan rin nilang i-track ang cellphone niya, ngunit nakapatay na ito. Hindi rin siya active sa kanyang mga social media accounts. Mas tumindi pa ang kaba ni Aaron at pamilya ni Stephanie nang lumampas na ang 24 hours na hindi pa rin natatagpuan ang guro. Sa puntong yon ay tumulong na rin ang buong komunidad sa paghanap sa kanya. Kalaunan isang saksi ang lumapit sa mga otoridad, dala ang isang impormasyon. Ayon sa saksi, naroon sila malapit sa paaralan noong araw ng Linggo sa oras na naroon din si Stephanie. Sinabi niyang nakita nila si Stephanie bandang 2:00 ng hapon. Sa araw na yon ay may narinig din silang kakaibang ingay na parabang may mabigat na bagay na kinakaladkad. Noong oras na yon ay hindi siya naghinala sa tunog na narinig niya. Subalit, nang makita niya sa balita ang tungkol sa guro, ay doon na siya nagsimulang magsuspecha na baka may kinalaman ng ingay sa pagkawala ni Stephanie. Kinabukasan, araw ng Lunes, nagpatuloy sa normal ang operasyon ng paaralan kahit kasalukuyang pinaghahanap si Stephanie. Pagsapit ng hapon, isang empleyada ng paaralan ang kumontak sa pulis para i-report ang isang kahina-hinalang tao. Ayon sa empleyada, nakasalubong niya ang 24 years old na si Vincent Stanford na isang janitor sa paaralan. Nabanggit niya ang tungkol sa nawawalang guro at tinanong niya si Vincent kung nakita ba niya si Stephanie bago ito mawala. Ang sagot ng janitor ay katakataka. Matawa-tawang sinabi ni Vincent na baka tumakas si Stephanie dahil sa nerbiyos sa nalalapit niyang kasal. Napansin din ng empleyada ang mga kalmot sa mukha ng janitor. Dahil dito ay naging suspect si Vincent dahilan para kausapin siya ng mga pulis. Ayon kay Vincent, nagpunta siya sa paaralan noong Easter Sunday pero hindi siya nagtagal. Hindi rin daw niya nakita sa lugar si Stephanie. Inilabas lamang niya ang mga basura tapos ay umalis na siya para mamili sa isang grocery. Tila wala namang mali sa kanyang salaysay maliban na lang sa isang bagay. Ang tinutukoy na grocery ni Vincent ay sarado noong Easter Sunday kaya imposible ang sinasabi niyang pamimili sa lugar na yun, nangangahulugang hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil sa di matapat na salaysay ay kinailangan siyang makausap muli ng mga pulis. Pinuntahan nila ang bahay na tinitirhan ni Vincent kung saan kasama niya ang kanyang ina. Wala siya sa bahay ng panahong yon pero pinahintulutan ng kanyang ina ang mga pulis na siyasatin ng lugar. Doon natagpuan nila ang isang lanyard na kulay pula at puti. Kamukha ito ng gamit na lanyard ni Stephanie para sa susi ng kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na sa bahay si Vincent. Agad nilang siniyasat ang sasakyan. Sa loob ay natagpuan nila ang tila dugo sa sahig ng kotse nito. Tinanong ng mga pulis si Vincent kung saan siya galing ng araw na yun. Sinabi niyang kumukuha siya ng litrato sabay turo sa kanyang camera na nasa tabi lang niya. Nagpaalam sa kanya mga pulis kung pwedeng tignan ng camera at nagkibit balikat lamang siya. Pagbukas ng camera agad tumambad ang nakakakilabot na larawan. Sa larawan makikita ang labi ng isang sunog na babae. Malakas ang hinala ng mga pulis na ang babaeng ito ay si Stephanie. Inaresto nila si Vincent at sinampahan ng kaso sa pagkawala at pagpatay kay Stephanie Scott. Sumunod ay kumilos na ang mga pulis upang matukoy kung nasaan ang labi ng biktima. Base sa nakuha nilang larawan kay Vincent, ang biktima ay nasa kakahuyan ngunit hindi pa nila matukoy ang eksaktong lugar. Habang hinahanap ang labi, nakarating na ang balita sa publiko na siyang ikinagalit ng mga tao sa kanilang komunidad. Nagpakita ng simpatya at pakikiramay ang mga estudyante at kasamahan sa trabaho ni Stephanie na walang masabi kung hindi puro kabutihan tungkol sa yumaong guro. Ang pamilya at mga kaibigan na dapat sana ay magtitipon-tipon para ipagdiwang ang kasal ni Aaron at Stephanie ay nauwi sa pagluluksa. Patuloy ang paghanap ng mga otoridad. Siniyasat nilang maigi ang mga gamit at gadgets ni Vincent umaasang makakuha ng mga clue sa kinaroroonan ng biktima.
Subalit mas nakababahalang mga detalye pa ang kanilang natagpuan sa computer ni Vincent. Doon ay tumambad sa kanila ang mga larawan ng mga babae na may iba't ibang edad. Ang iba doon ay mga wala pa sa hustong gulang. Ang mga larawang ito ay tila kinuha ng patago ng ibig sabihin ay walang pahintulot sa mga babae. Tila minamanmanan niya ang mga ito. Lubos na ikinabahala ito ng mga otoridad lalo pat si Vincent ay nagtatrabaho sa isang paaralan. Isa pang witness ang lumutang at nagsabing nakita niya ang isang sasakyan na minamaneho malapit sa isang kanal noong Easter Sunday. Nakita niyang may itinapon sa tubig ang driver na tila isang laptop. Dahil iyon rin ang araw ng pagkawala ng guro, naghinala ang mga pulis na may koneksyon ang nakita ng witness dito at hindi sila nagkamali. Nang siyasatin nila ang lugar, natagpuan nila sa tubig ang laptop ni Stephanie subalit wala doon ang kanyang labi. Pero isang araw bago ang petsa ng kanyang kasal, natagpuan ang sunog na labi ni Stephanie sa Cocopara National Park. Ang Cocopara National Park kung saan natagpuan ang biktima ay madalas puntahan ni Vincent kaya ito ang itinuro ng kanyang pamilya sa mga otoridad para maghanap. Nang suriin ang labi, nadiskubre nilang mahigit 40 times na hinampas ang ulo ng biktima dahilan para siya ay masawi. Sa bilangguan muling kinausap ng mga pulis si Vincent pero hindi muna nila sinabi na natagpuan na ang labi ni Stephanie. Sa pagkakataong ito ay tila handa na siyang magbigay ng kanyang salaysay. Ayon kay Vincent, naglilinis siya ng mga basurahan ng panahong yon gamit ang pressure cleaner. Nang iakyat niya ang ilan sa mga basurahan, nakita niya ang guro na nasa staff room at nagtatrabaho gamit ang computer. Nakabukas ang pinto ng silid, palagay niya ay nakita siya ng guro nang siya ay mapadaan. Nang makita raw niya si Stephanie ng mag-isa, pakiramdam niya ay may naguutos sa kanya na tapusin ang guro. Umuwi daw muna siya sa bahay para kunin ang mga kagamitan para atakihin ang biktima. Kabilang sa mga tinukoy niyang gamit ay posas, sandata at mga panlinis. Nag-browse pa siya sa Google ng mga topics na may kinalaman sa pagnanasa sa isang babaeng ikakasal. Nang makabalik sa paaralan, nadatnan niya si Stephanie na nagliligpit na ng mga gamit at naghahanda ng umuwi. Nakita at ngumiti pa siya kay Vincent. Sinabi pa niya sa janitor na magiging masaya ang kanyang Easter. Bigla siyang hinila at kinaladkad ni Vincent papasok sa storage room. Nagtangkang lumaban at tumakas ni Stephanie kaya nagtamo si Vincent na mga kalmot sa mukha habang inaatake at tinatapos niya ang buhay ng guro. Si Stephanie ay nagtamo ng mga hampas sa ulo na tinatayang 40 beses. Nakaranas din siya ng mga suntok sa mukha. Nang mawala ng malay ay doon na siya ginalaw ni Vincent. Sa huli ay nagtamo siya ng saksak sa leeg. Kapansin-pansin ang pagiging kalmado ni Vincent habang sinasagot ang mga tanong ng otoridad at tila ikinatutuwa niyang balikan ang mga pangyayari. Sinabi niya na marami siyang naiisip na masasama at bayolenteng bagay tulad ng pagpatay sa mga taong kakilala niya, pero ito pa lang ang unang pagkakataon na naisagawa niya ang mga ito. Sinabi niyang wala siyang galit o anumang sama ng loob kay Stephanie, sadyang gusto lamang niya ay tapusin ito. Matapos niyang mapatay ang guro ay nakaramdam siya ng gutom kaya nagawa pa niyang umuwi sa bahay para kumain ng sandwich habang nagkakape na tila ba walang nangyari. Pagkatapos kumain ay bumalik si Vincent sa paaralan para i-dispose ang labi. Binuksan niya ang trunk ng kotse ni Stephanie at doon na inilagay niya ang guro. Binalikan niya ang crime scene para linisin ito. Minaneho niya ang sasakyan ni Stephanie papuntang National Park kung saan natagpuan ng mga pulis ang labi. Inungkat ng mga pulis ang pagkatao at buhay ni Vincent at nadiskubre nila ang malagim na katotohanan. Si Vincent Stanford ay pinanganak noong taong 1990 sa Tasmania. Siya ay 24 years old nang mangyari ang krimen. Kasama niya ang kanyang ina at nakatatandang kapatid na lalaki sa bahay na tinitirhan niya. Noong March 2, 2015, nagtrabaho siya sa Leeton High bilang isang janitor. Napag-alaman ng mga otoridad na si Vincent ay nakaranas ng iba't ibang mental illness simula bata pa. Naipasok na rin siya noon sa isang mental institution.
Noong siya ay 12 years old, nang atake at nanakit siya ng kanyang sariling guro. Madalas siyang tawaging psycho ng kanyang mga kaklase. Ayon kay Vincent, 7 years old pa lamang siya nang magsimulang mabulabog ang kanyang utak ng hindi magagandang bagay tulad ng pagpatay ng tao. Senyales ng matinding problema sa kanyang mental health. Sa kasamaang palad ay hindi ito nabigyan ng atensyon na kalaunan ay nagresulta sa malagim na krimen. Kung naagapan lang sana ito ay wala sanang nadamay na ibang tao. Ang komunidad sa bayan ng Liton ay nagluksa sa pagkawala ni Stephanie. Daan-daang mga residente ang nakiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng guro. Ang kanyang fiancé na si Aaron ay hindi na makapagsalita sa sobrang pagdadalamhati. Ang kanyang ama naman ay nagbigay ng tribute sa kanyang anak at nagpasalamat sa lahat ng mga nakiramay. Umamin si Vincent na siya ay guilty sa lahat ng kasong isinampa sa kanya, kabilang ang murder at pang-aabuso. Subalit isa pang revelasyon ang ikinagulat ng mga investigador. Si Vincent ay may kakambal na nagngangalang Marcus. Si Marcus ay nakatira sa South Australia. Simula pa lamang ay alam na niya ang nagawang krimen ng kanyang kakambal dahil tinulungan niya itong itago at sirain ang mga ebidensya. Pinadala sa kanya ni Vincent ang mga damit ni Stephanie. Ibinenta ni Marcus ang mga ito kabilang ang engagement ring ng guro. Sinira niya ang driver's license ni Stephanie. Ginawa niya ang lahat ng ito para hindi mahuli at makulong ang kanyang kakambal. Sinampahan ng kaso si Marcus ng pagiging accessory sa krimen. Umamin din siyang guilty sa kanyang nagawang pagtatago at pagsira sa mga ebidensya. Nasintensyahan si Marcus ng 15 buwan na pagkakabilanggo. Nang makalaya ay nag-public apology si Marcus lalong-lalo na sa pamilya ni Stephanie. Inamin niyang mali ang kanyang ginawang pagkonsinte at pagtulong sa kanyang kakambal. Bagamat nasintensyahan ng kakambal na si Marcus, ang sintensya sa main suspect na si Vincent Stanford ang pinakahihintay ng lahat. Hinihiling ng pamilya ni Stephanie na pinakamabigat na sintensya ang matanggap ni Vincent. Nagkatotoo ang kanilang hiling. Noong October 13, 2016, isang araw bago ang kaarawan ni Stephanie, si Vincent ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa pagpatay. Bukod dito ay may karagdagang 15 years na pagkakabilanggo dahil sa pang-aabuso. Bagamat nakamit ng pamilya ni Stephanie at ng kanyang mga mahal sa buhay ang hustisya para sa kanya, hindi na maibabalik ang nasayang na buhay ng yumaong guro.